one of the most important things in the Bible is stewardship. Madalas kapag ito ang pinipreach, ang laging nababanggit ay tungkol sa giving. Bagamat ito ay maganda at biblical. Pero ang stewardship ay malawak na usapin. Hindi lang ito tungkol sa giving. Ang stewardship ay ang tungkol sa pamamahala sa lahat ng ibinigay sa atin ng Diyos para sa kanyang kalwalatian at sa pagulad ng iba at maging sa simbahan pati na rin sa ating sarili. Stewardship is a broad headings. Basically, stewardship is the management of what God has given us to His glory and edification of others in the church as well ourselves. Tignan natin ng isang example ng katiwala. Tignan nyo sa Genesis chapter 1, verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likayin natin ng tao ayon sa sa ating larawan, ayon sa ating wangis, silang mamamahala sa mga isda, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki maliit. Verse 29, ibinibigay ko rin sa inyo ang lahat ng uri ng alamang nakakabinhi at mga bungang kahoy bilang pagkain ninyo. Mapansin nyo ba na nung creation, pinakauling nilikha ng Diyos ang tao? Kasi inunan muna niya yung langit at lupa, ang dagat, naglagay siya ng isda, inunan niya yung lupa, at naglagay siya ng mga hayop na gumagapang at mga hayop na lumilipad. At ang sabi ng Diyos, Adan, ikaw ang mamahala. At ayon sa mga Bible scholar, ang isang dahilan bakit nagrebelde si Lucifer, kasi siya yung isa sa mga angel sa langit. Actually, leader siya ng angels at siya ay worship leader. Ang sabi ng mga Bible scholar, ang isa sa dahilan bakit nagkudeta o bakit nagrebelde si Lucifer ay nagselos siya sa tao. Dahil nung lalangin ng Diyos ang langit at lupa at ang lupa ay binigay ang pamamahala kay Adan, nagselos si Lucifer. Gusto niya siya. Kaya mapansin ninyo, nung nilagay ng Panginoong Diyos si Adan at si Eva doon sa paraiso, pinuntahan pa rin ni Lucifer para tuksoin. Gusto pa rin niyang agawin yung pamamahala ng mundo na pinamahala sa atin. Pinamahala ng Diyos kay Adan. And he managed everything. Stewardship is not about giving, it's management. Pinamalahan ni Adan ang lahat ng ginawa ng Diyos. Ang pagiging katiwala ay hindi lang ito tungkol sa pagbibigay, kundi sa pagiging mabuti at tapat na pamamahala sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin. Ang sabi ng Matthew 25 verse 13 to 15, Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. Again, it will be like a man going on a journey who called his servant and entrusted his wealth to them. To one, he gave 5 bags of gold, to one, another, 2 bags, and to another, 1 bag, each according to his ability. Then he went on his journey. Tignan nyo ang unang paalala ng Panginoong Isus. Parable ito ng Panginoong Kristo. At ang unang-unang niyang salita, Therefore keep watch, because you do not know the day or the hour. It talks about the second coming of Jesus Christ. Ano sabi niya? Magbantay kayo. Bakit hindi niyo alam kung kailan darating ang anak ng tao? Sapagkat hindi niyo alam ang araw o oras ng aking pagbabalik ng Panginoong Kristo, bakit magbantay? At kailangan nating bantayan sapagkat tayo ay magsusulit. Ang sabi ng Romans 14:12, So then, each of us will give an account of ourselves to God. Bakit tayo pinagbabantay? Kasi pagbalik ng Panginoong Kristo, tayo daw ay magsusulit. At pananagutan natin sa Diyos ang mga bagay nating ginawa, mabuti man o masama. Ang tanong ay, paano tayo magsusulit sa Diyos? Anong ipagsusulit natin? Tignan ninyo. Our role. We are not owners, we are managers. By the way, ang topic natin ngayon is how to be a good
manager. Ang ating tungkulin, hindi tayo ang may-ari. Tayo ay tagapamahala ng lahat ng nasa atin. Unang-una yon. Ano ang role natin? Isang manager, tagapamahala, hindi may-ari. Kasi dapat natin itong maintindihan sapagkat kasi ang hinahanap ng Diyos, good and faithful servant or manager. Sabi ng Matthew 24 verse 14, again, it will be like a man, ito na yung sinabi kanina, no? Again, it will be like a man going on journey who called his servant and entrusted his wealth to them. Tignan ninyo, entrusted. No? Ang parable na ito ay isang mayaman, binigay niya ang pera, yung 3, yung isa 5,000, yung isa 2,000, yung isa 1,000. At ang sabi doon ay pinagkatiwala sa entrusted, ipinagkatiwala. Ngayon ang tanong, mamaya tanongin na, ano yung pinagkatiwala sa atin? Ang sabi ng Psalm 50 verse 10 to 12, for every animal of the forest is mine, and the cattle on 1,000 hills. I know every bird in the mountains, and the insect in the field are mine. If I were hungry, I will not tell you, for the world is mine, and all that is in it. Yung sabi ng Panginoon Diyos, for the world is mine, and all that is in it. Meaning, the Bible is very clear, God owns everything. Malinaw na ang Biblia ay sa Biblia ay ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Ibig sabihin, lahat ng tinatangkilik natin, tulad ng buhay natin, ang talento natin, ang kayamanan natin, ang Diyos ang may-ari at tayo ay katiwala o manager lang. Tingnan niyo ang buhay natin. Sabi ng 1 Corinthians 6:19, do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit, who is in you, whom you have received from God? You are not your own, you are bought at a price, therefore honor God with your bodies. Maliwanag. Sabi niya, hindi niyo ba alam na ang inyong katawan ay templo ng Diyos? Na nasa pinagkaloob sa inyo ng Diyos? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili niya kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Pati tayo pag-aari ng Diyos. Una, ang lumikha sa atin ng Diyos. Amen po ba? Siyempre, sino yung lumikha? Yun ang may-ari. Ibig sabihin, pag-aari ka ng Diyos. No? Pangalawa, nung magkasala ang tao, binili niya tayo sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ibig sabihin, twice tayong pag-ahari ng Diyos. Una, nilikha tayo. Pangalawa, nung magkasala tayo, tinubos tayo, binayaran tayo sa pamamagitan ng buhay at dugo ng Panginoon Kristo. Ibig sabihin, 2 beses tayong pag-aari ng Diyos. Malinaw ang Biblia, pagmamahari ng Diyos, ang lahat, pati ang buhay natin at lahat ng tinatangkilik natin. Bakit mahalaga to? If we understand our role, we will love the Master. Sino nakakilala sa inyo kay Job? Anong nangyari kay Job? Namatay ang 10 niyang anak, naubos ang kanyang kayamanan. Pagkatapos, nagkasakit siya ng pigsa. Pero sa kabila ng lahat ng ito, anong sabi ni Job? Alam niyo kung anong sabi ni Job? Ipinanganganak akong ubad, aalis akong ubad. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos ang babawi. Ang tanong, bakit madali kay Job na tanggapin yung nangyari sa kanya? Alam niyo ang dahilan at anong sikreto? Alam ni Job na ang lahat ng iyon ay hindi kanya. Kasi mahirap nga naman kapag sa'yo yun, mawawala, sasabihin mo, Lord, pinaghirapan ko yan. Lord, sasabihin natin, pawis at dugo ang aking binuhos dyan. Minsan nga, sisisimpan natin sa Lord. Lord, bakit? Nag-church naman ako. Nagbibigay naman ako. Ba't nangyari ito sa akin? Kasi, kaya ganun ang sitwasyon mo, ganun ang sinasabi mo, kasi ang akala mo, sa'yo yan. Kaya nga sabi ni Job ang ganda ng sabi ni Job, na kahit namatay ang mga anak ng 10, kahit na walang kanyang kayamanan, kahit nagkasakit siya, ang sabi doon, hindi siya nagkasala.
Bakit? Magaang sa kanya eh. Alam niya eh. Ang Diyos ang nagbigay, ang Diyos babawi. Pinanganak akong ubad, alis akong ubad. Ibig sabihin ni Job, wala akong pag-aari. Kaya magaang ang buhay. If we understand our role, we will love the Master. Kung naiintindihan natin ang tungkulin natin, mamahalin natin ang Panginoon, magiging tapat at magiging devoted tayo sa Diyos. Ang sabi doon, entrusted. Binigyan sila ng 5,000, yung isa ay 2, yung isa, para entrusted yung pera. Meaning, may responsibility. Based on their ability. Ang sabi, yung iba 5, yung iba 2, yung iba 1. Alam nyo, yung pinagkatiwalasan ng Diyos, hindi po mahalaga kung marami o konti. Hindi na tinitignan niya. Ang tinitignan niya, faithfulness. Faithfulness. Anong sabi niya? Ang pinagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa marami. Ang hindi na pagkatiwalaan sa maliit, hindi pagkakatiwalaan. Meaning, ang tinitignan sa atin, hindi yung laki, kundi yung faithfulness natin sa pinagkatiwala sa ating Diyos. Hindi niyo wala siyang pakialam kung mayaman ka ba o hindi, matalino ka ba o hindi, ano ka ba, hindi na tinitignan Diyos. Ang tinitignan niya ay katapatan. Kaya niyo bang awakan ng milyon na hindi ka magiging mayabang? Yun ang ibig sabihin. Kaya mo ba ang isang awakan ng millions na hindi magbabago ang ugali mo? Yun ang ibig sabihin. Alam ng Diyos yung ating ability. Kung ano ang kaya mo, yun lang ibibigay sa ng Diyos. Yung abilidad mo lang. At ang kakayanan, hindi dahil matalino ko magaling ka, kundi dahil ikaw ay tapat. Faithfulness. Si Joseph the Dreamer, biruin mo, ibinenta ng mga kapatid para maging alipin sa Egypt. Nung nasa Egypt siya, nakipotipar siya, ang sabi doon, ginawa niya kanyang tungkulin na may katapatan. At dahil doon, sinamahan siya ng Diyos at pinagpala ang lahat ng ginagawa niya. Pero sa kabila ng kanyang katapatan, siya ay na-charge ng attempted rape ng asawa ni Potiphar. Anong nangyari kay Joseph, the dreamer? Nakulong, walang kasalanan sa kabila ng katapatan niya. Pero alam ninyo, dahil siya naging faithful sa maliit na bagay, itinasa ng Diyos. Ginawa siyang second in command sa Egypt. Hindi pala wisdom ang hinahanap, katapatan. Ano ba ang mga responsibility natin? Ang sabi ng Matthew 25 verse 15, to one, he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag, each according to his ability. Then, he went on his journey. Kung convert natin siya ngayon, millions. Ibig sabihin, ang pinagkatiwala sa iyo at sa akin ay very precious. Very precious. What is the meaning of manager? Steward. Katiwala. Ibig sabihin ng Diyos ang may-ari, tayo ang katiwala lang. One, we must understand our role. Dapat maintindihan natin at maunawan natin ang ating tungkulin. We are not the owners, we are managers. Secondly, we must know our responsibility. Our responsibility is to manage what God has entrusted to us. Yun ang responsibility natin. Ang pamahalaan ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos ng may katapatan. At ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos na pamahala ay upang Diyos ay para sa kanyang kaluwalhatian at kapakinabangan. A responsible person is intentional, not accidental. Anong ibig sabihin? That's why we need to learn the Bible. Bakit? Kasi paano ka magiging magaling na leader, paano ka magiging tapat na leader kung hindi mo alam kung ano ang kalooban o gusto ng master mo? Ano responsibility natin yung pamahalaan ang pinagkatiwala sa atin? At maging intentional. That's why we need to learn the Bible. Paano ka magiging good manager o steward kung hindi mo alam ang kalooban ng master mo?
Kaya nga sa kumpanya, bago ka tanggapin, grabe ang briefing. Kasi pag hindi mo alam yan, anong gagawin mo? Ganun din, kung ikaw ay manager, may kailangan alam mo ang policy ng iyong kumpanya. Alam mo, pag-aaralan mo mabuti lahat yan. Kasi hindi ka magiging mabuting manager. Bakit? Sabi ng Hosea 4:6, my people perish for lack of knowledge. Ano sabi doon? Napapahamak ang aking bayan dahil sa kakulangan ng kaalaman. Totoo naman eh. Hindi mo alam kung anong kalooban ng master mo, paano ka makakasunod? At paano ka magiging good manager? At paano ka magle-level up? At paano ka mag-i-increase? Kaya nga sabi ni Jesus, search the scripture. Tignan nyo. Alam nyo ba ibig sabihin ng search? Tignan, sabi ni Jesus, search the scripture. Madalas nating naririnig, basahin ng Bible. Pero ang sabi ni Jesus, search the scripture. Kaya sabi ni Jesus, search the scripture. Pangalawa, sabi, study the Bible. Anong study? Pag-aaralan, hindi yung binabasa, passing lang. No? At pagkatapos, believe it. Paniwalaan mo, i-practice mo. Ito yung gano'n ng Bible, no? Sa leksikin ng Biblia, pag-aralan ng Biblia, ikaw ay magiging matalino. Magiging banal, at ipanalangin ito, gawin ito, tandaan ito, ipamalita sa iba. Ang sabi ng Psalm 119:105, your word is a lamp for my feet and a light on my path. Ang sabi doon, alam nyo ba ng Bible, ay sabi, ang salita ng Diyos ay ilaw sa ating daraanan. Meaning, karunungan. Bibigyan ka ng karunungan ng Word of God. We need to be intentional, study, search, and read the Bible in order to be a good manager. Kailangan natin sadyain ang pag-aaral ng Biblia, hanapin at basahin ng Biblia upang maging isang mabuti at matalinong tagapamahala o manager. Sabi ng Matthew 25:16, kumilos agad ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto at ipinangalakal yon. Kumita siya ng 5,000 salapi ginto. Tignan nyo. Nung siya binigyan ng 5,000, what the servant responds? Yung isa 5,000, yung isa 2,000, yung isa 1,000. Ano ang response nila? Immediately, without delay, began to work, obviously. Ready to challenge, ready for the responsibility. Pagkatanggap ng 5 talento at saka yung 2 talento, ano ang kanilang response? Agad-agad. Pinangalakal nila yung pinagkatiwala sa kanila. He began to work, obviously, ready to challenge, ready for the responsibility. Interestingly, the word trade is to labor, to work something. Ano ang nangyari? Na doble ang pinagkatiwala sa kanya. They understand what the master want. Yung isa, he hid the talent, lazy and irresponsible. Kaya nga sa Bible, ang tamad, kasalanan, lazy and irresponsible. Pati yung mga irresponsable. Itinago niyang talento, tamad at walang pananagutan. He makes excuses. Mga tamad, maraming dahilan. Merong isang kwento, may isang pulubi sa kalsada na malimos. Pinulot siya ng isang mayaman. Ang ginawa ng mayaman, pinaliguan siya, inahitan siya, binihisan siya, pinabanguan siya, at pagkatapos pinakain siya. At nung siya mukhang tao na at malinis na, ang sabi ng mayaman, okay, para hindi ka na muling magpalimos, magkanong puhunan ng kailangan mo, ibibigay ko sa iyo. Ang sabi ng pulubi, pengi po 6,000. Sapat na yon, makapagsimula na akong magtinda at hindi na ako mamamalimos. At habang sila nag-uusap, na ito nag-ring ang telepon, iniwan ng mayaman yung pulubi at yung kanyang wallet doon sa kanyang lamesa. At sinagot niya yung telepon. At pagbalik nung mayaman, wala na yung pulubi.
At wala na rin yung wallet niya. Kung ikaw yung mayaman, anong sasabihin mo doon sa pulubi? Walang utang na loob. Oportunista. Magnanakaw. Walang niya. Sige, lahat na, sabihin nyo. Ikaw yung pulubi. Bakit? Minahal ka ng Diyos, tinubos ang buhay mo. Lahat ng kailangan mo binigay niya. Pagkatapos hiningi isang araw, ninanakaw pa natin. He makes excuses. At hindi lang yun. At start blaming his master. Ano sabi niya? Kasi Lord, alam ko, may pit ka. Kaya itinago ko. Nang umaharvest ka nang hindi mo tinanim. Start blaming his master. Tingnan niyo yung mga taong tamad. Taong irresponsible. Unang-una, he makes excuses. Pangalawa, start blaming his master. Di ba? Maraming ganyan. Pag may nangyari sa kanya, kung sino-sino sinisisi. Tulad nito, start blaming his master. Kasi Lord, may fit ka, tinago ko, natakot ako sa iyo. Start blaming his master. Mga tao. Marami na akong counseling, matagal na ako sa pagpapastor. 33 years na ako. Pag nakausap ko yung mga tao at may nangyari hindi maganda ako, sino-sino sinisisi. Pwedeng asawa, pwedeng magulang, pwedeng kapatid, pwedeng anak, pwedeng biyanan, pati kapitbahay, pati kaopisina, sinisisi. Ang problema, dahil kakasisi sa ibang tao, hindi niya makita yung tunay na dahilan at hindi nagbabago ang buhay niya. Hindi lang yon, he lost the talent. Nawala yung talento. His opportunity and his blessings. Kaya pala nawawala yung blessing pag bad manager tayo. Whatever you mismanage, you lose. That is the principle of the kingdom of God. Ulitin ko, listan nyo. Whatever you mismanage, you lose. That is the principle of the kingdom of God. You mismanage your marriage, you lose your marriage. Pero you mismanage your child marriage, you lose your marriage. Kaya nga maraming broken family. You mismanage your body, it kill you. You mismanage your time, it will fly away. Alam nyo, 24 hours lang naman ang bawat oras natin. Pero ang tanong, bakit yung iba walang time, yung iba may time? Ano ang pagkakaiba? Kapag mismanage, bakit? Alam nyo ba na maraming bahagay na mahalaga, pero merong pinaka-mahalaga. At ang matalino, ang inuuna niya, yung pinaka-mahalaga. Amen ba? Bakit kulang ang oras? Kasi hindi na-manage yung time. Hindi na ibigay yung tamang priority. Kaya nga sabi ni Lord, ang sabi niya, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ano sabi ng Panginoon? Ang nagmamahal sa kanyang buhay, siyang mawawalan, ngunit ang nag-aalay ng buhay, siyang magkakaroon. You mismanage your money, you'll always be broke. Pag hindi mo alam i-manage ang pera mo, lagi kang walang pera. May pera ka ba sa bangko? Sasabihin sa akin, Pastor, maliit lang kita ko . Hindi totoo yun. Ang pinag-uusapan dito, management, hindi laki, liit ng kinikita. Saan nagmula yung masenso? Sa maliit. Amen ba? Bakit sila umasenso? Kasi naging good manager. Pag naging good manager ka, bibigyan ka pa ng mas malaki ng Diyos. Sabi ng Matthew 25 verse 28, kunin ninyo sa kanya ang 1,000 salaping ginto at ibigay sa may 10,000 salaping ginto. Sapagkat ang meron ibibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit counting ka na sa kanya ay kukunin. Alam nyo, maganda ito. Ano sabi ng Bible? It talks about poverty mentality. Ang may poverty mentality, tamad, hindi marunong mamahala. No? At ang mayaman ay lalong, it talks about rich mentality.
Hindi ito literal. Na pag pinanganak kang mahirap, mamamatay kang mahirap. Hindi totoo yun. Kaya nga may saying, hindi kasalanan, pinanganak kang mahirap, pero pag namatay kang mahirap, sabihin si katabi, kasalanan. Bakit? Ibinigyan ka ng lakas ni Lord eh. Binigyan ka ng karunungan ni Lord. Anong ginawa mo? Kaya yung saying, pag pinanganak kang mahirap, hindi kasalanan, pero pag namatay kang mahirap, kasalanan kasi hindi mo ginamit ang resources na binigay sa iyo ng Diyos. Yung lakas mo, yung karunungan mo, hindi mo ginamit. What did God entrust to us? Ano yung pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Responsible ba tayo? Time is a gift. Talent, yung talent. Treasure, household, pati employees, responsibility natin. Alam niyo ba yun? Kaya ngayon may kapatid tayo, may kumpanya, lalo na kung may opisyal, nagkikipag-partner tayo para makapagtayo ng Bible study. Kasi responsibility ninyo, pati yung empleyado ninyo. At meron tayong mga kumpanya na nagba-Bible study tayo. Kasi alam ng mga may-ari ng kumpanya na ating miyembro ang kanilang responsibility. Na pati ang kanilang mga empleyado ay responsibilidad nila. Pananagutan nila yun. Opportunity. God wants us to be faithful. Ano ang pinagkatiwala sa atin ng Diyos? Sabi ng Matthew 25 verse 19, pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga tauang iyon at sila'y pinag-ulat. Sabi ng Romans 14:12, so then, each of us will give an account of ourselves to God. Dahil pagbalik ng Panginoon, kaya sabi, bantayan nyo, kaya hindi nyo alam kailan babalik ang Panginoon. Bakit? Kasi haharap tayo at tayo ay hahatulan o sa ating ginawa, mabuti man o masama. Sa Bible nakalagay, pag bumalik ang Panginoon Jesus, ang una niyang i-judge yung mga Christian. Pero hindi para pumunta sa impyerno, kundi kung ikaw ba ay may reward o wala. Depende yun sa ginawa mo kung ikaw nasa lupa. Naging faithful servant ka ba? Naging faithful manager ka ba? Sa lahat ng pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:9, kaya naman, ang pinakanais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa, tayo ay maging nasa piling na Niya. Sapagkat lahat tayo haharap sa kukuban ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayo nabubuhay pa sa daigdig ito. Our ambition is to please God. Dapat ganun tayo kasi manager lang tayo eh. Siya ang may harap. Kailangan tayo, ang ambisyon natin, maging goal natin is to please God. Sabi ni Pablo, maging dito man sa lupa o kahit saan, ang aking pangarap ay mapalugod ng Diyos sa buhay ko. Nagtatrabaho man kayo, yun ang goal ninyo, to please God. Nag-aaral kayo, yun ang goal nyo, to please God. Nagninegosyo kayo, yun ang goal nyo, to please God. Kaya nga sabi ng Bible, examine yourself to see whether you are in the faith. Test yourselves. Examine your life. Subukin daw natin yung sarili natin. Namumuhay ba tayo sa pananampalataya? Suriin natin ang buhay natin. Nalulugod ba ang Diyos sa buhay natin? At kapag tayo ay nalulugod, magkakaroon ng rewards. Sa pagharap ng Panginoon sa atin, dalawa ang ating tatanggapin, rewards or regret. Matthew 25:20, lumapit ang tumanggap ng 5,000 salaping ginto. Sinabi, Panginoon, ito po ang 5,000 salaping ginto na iniwan ninyo sa akin. Ito naman po ang 5,000 salaping ginto na tinubo ninyo. Tingnan nyo, ano sabi ng Panginoon? Magaling, tapat, at mabuting lingkod. Naging tapat ka sa kaunting alaga, kahit pamamahalaan kita sa malaking alaga. Makihati ka sa aking kagalakan. Grabe, no? Welcome, good and faithful servant. Sabi mo siyang katabi, yan ang pinakamasarap na marinig natin kay Jesus pag nagkaharap natin siya. The master was happy
The master was pleased. Well, good and faithful servant or manager. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put in charge of many things. Come and share your master's happiness. Anong ibig sabihin nun? Promotion and joy. Ang napagkatiwalaan sa maliit ay pagkakatiwalaan sa malaki. Ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman. At ang taong tikumampalad ay naghihirap. The last manager, verse 24-25, then the man who had received 1 bag of gold, Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown and gathering, where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you, taken away. Ano sabi ng Panginoon? Okay, tamad ka. Okay, irresponsible ka. Yung binigay ko sa iyo, hindi mo man lang pinangalakal, hindi mo lang nilagay sa bangko para tumubo. At dahil hindi irresponsible ka, dahil tamad ka, wicked and lazy servant, tanggalin ang kung anong meron siya. Alam nyo, ang Kristiyano dapat, habang tumatagal, habang tumatanda, paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, ang buhay at ang pananampalataya. Amen ba? Eh, yung iba, hindi pa atras eh. Kaya nga sabi, ano to? Tumatandang pa atras. Sabi ng 29, verse, sapagkat ang meron ay bibigyan pa at mananagan, ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ikukunin pa, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ng walang silbing taong yan. Do'y mananangis at mangangalit ang kanyang mga ngipin. The more you obey, the more you give, the more you have. Sabi ng isang kapatid, bakit parang observation ko, ilan lang yung mga maamulan. Tanungin niyo sana, bakit sila umulan? Alam niyo ang sikreto? Mapagbigay. Diba, ibig study po ako sa Makati. Medyo, ano pa lang, 30 plus pa lang sila. Pero elite, ang tawag sila, elite na sila. Napakayaman. At meron silang anak na 7 years old na panganay. Every Christmas, namimili sila 10,000 at ipamimigay. Tinanong ko sila, bakit yan ang naisip niyong ituro sa anak niyo? Nung sabi nila, dahil alam namin, ang blessing nagmumula sa pagbibigay. Ay, 7 years old. The more you obey, the more you give, the more you have. Amin ng Kawikaan 11:24, ang taong mapagbigay, lalong yumayaman. Ngunit ang naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ulitin ko, sino sa inyo gustong maghirap? Wala. Itikim mo yung kamay mo. Ibig sabihin, huwag maging madamot ka. Ganun lang kasimple. Ang taong matulungin, sasagana ang pamuhay. Sa sports, pag panay practice mo, lalong gumagaling. Yung tamad mag-practice, pati skill, nawawala. You must know your role. Be devoted. Serve the master. Don't just serve out of duty, out of love dapat. Be faithful to the end. Depend on Holy Spirit. Ngayon pong 2025, lahat tayo gusto nating magsimula ng malakas. Gusto nating maging matagumpay. Binatil natin sa prayer. Inuna natin sa pagsamba. Tama lahat yan eh. Pero meron tayong part. Ang part mo ay maging good manager. At kapag ikaw ay na good manager, anong sabi doon? Yung kakaunting meron ka, ay bibigyan ka ng mas malaking pamamahala. Ngayong 2025 nito, gusto nating mag-promote, mag-increase, mag-level up. Sa lahat ng area ng buhay natin, maging tapat tayo sa pinagkatiwala sa atin ng Diyos.